Kapag tayo'y nasa labas o naglalakad sa lansangan, tayo'y nahaharap sa iba't ibang uri ng peligro mula sa ilang masasamang elemento. At ang pagiging handa para sa mga di inaasahan ay hindi lamang mabuting ideya. Ito ay kailangan. Magandang araw mga kabarangay. Sa episode na ito ng Alerto, tatalakayin natin ang isang paksa na maaring makaapekto sa ating lahat, lalo na kung tayo ay nasa lansangan. Paano maging alerto sa mga street crimes tulad ng robbery, hold up, hostage taking o shootout? Ang pagiging handa ay maaring magligtas ng ating buhay o makaprotekta sa atin at sa ating pamilya mula sa kapahamakan. Handa na ba kayong matuto? Dahil ang komunidad na ligtas, alerto! Ang paghahanda ay trabaho ng bawat sektor ng lipunan at ng pamilya. Alamin kung ano ang gagawin sa panahon ng emergencies, sakuna o kalamidad. Handa na ba kayong maging alerto? Ayon sa isang pag-aaral na isinagawa ng Forbes Advisor, isang global consumer platform, ang Maynila daw ay pang-5 mula sa 60 international cities na kanilang sinuri na maituturing na pinakadelikadong lungsod para sa mga turista. Batay ito sa mahalagang sukatan gaya ng crime rate, personal security, health security, infrastructure, natural disaster, at digital security risks. Noong taong 2022, may 13,000 kaso ng pagnanakaw ang naitala sa buong Pilipinas. Ayon sa survey na isinagawa ng Social Weather Stations sa parehong taon ng 2022, 50% ang takot na lumabas ng bahay sa gabi dahil sa wari nila'y hindi ito ligtas. Ayon sa tala ng Philippine National Police, kung saan mas malaki ang populasyon at laganap ang kahirapan, maaring mas mataas din ang crime rate. Kahit gaano man tayo kaingat, maaring may masamang mangyari sa atin dahil may mga masasamang elemento sa ating paligid na kung saan pwede silang gumawa ng kahit anong krimen katulad ng pag-snatch, pagnanakaw, hold up, o maaring mayroong barilan. May tinatawag na crime triangle. May 3 factors na nagiging sanhi ng isang criminal offense. Una, intensyon. Intensyon ng isang kriminal na gagawa ng krimen. Pangalawa, yung target na tao ng isang kriminal. At ang pangatlo, yung oportunidad para maisagawa ang krimen. Hindi natin hawak ang pag-iisip ng isang magnanakaw o isang kriminal. Pero kung hindi natin sila bibigyan ng pagkakataon, may iwasan natin na tayo ay maging isang easy target. Nagkaroon po ako ng dalawang hindi kanais-nais na karanasan. So yung una po, nadukutan po ako sa bag along Quezon Avenue. Tumatawid po ako kasi pauwi na po ako nun. Yun yung tumatawid ako, kala ko nagsisiksikan lang sa likod ko. Yun pala, nadudukutan na ako. Yun po, pag ganyan ko ng bag ko, ayun, nawawala na yung wallet ko. Nakuha, nabukas na yung bag ko, tapos nawawala na yung wallet ko. Pangalawa, sa bus naman, nadukutan ako ng cellphone. Nasa bag ko yung nagte-text po kasi ko. Maya-maya biglang may gumanon sa likod ko. Yun pala, yung magnanakaw, dalawa kasi yung pinto ng bus, meron sa harap, meron sa likod. Nandun ako sa bandang likod. Pumunta siya dun sa likod ko. Tapos ginanon niya yung phone ko. Nung
bumaba siya ng bus, nahabol ko siya pagbaba ng bus, kaya bigla siyang tumawid papunta across dun sa kabila. Parang super highway po yun. So, wala talagang tawiran dun. So, wala na, nanglumo na lang ako. Hindi ako mapaniwala na biktima ako ng ganong krimen sa daan. Alamin natin sa mga eksperto kung paano maging alerto para maiwasang mabiktima ng krimen. Bilang isang normal na mamamayan, no, na pumapasok araw-araw, bumabiyahe, or may mga nilalakad, inasikaso, hatiin mo na yung mga pera mo in case man na may mangyari. Meron kang contingency, may pamalit. Yung mga medyo dangling po, no, na mga jewelries natin, iniiwasan din po yan. Alam mo naman pupunta ka sa mga looban. Example, sa isang mga night market areas, kailangan po talaga, hindi ho ganun yung gear up mo, yung outfit mo. Common street crimes yung cellphone snatching, huwag ka mag-text talaga sa mga alanganin. Ngayon pa lang, pwede naman mag-vibrate. As possible din, nakapacket din yung cellphone. Magkaroon ng presence of mind. Ayon sa psychologists, ang paglalakad at body language mo dapat ay nagpapakita na ikaw ay matatag, kalmado at alerto sa iyong kapaligiran. Dagdag payo din ng PNP na iwasan ang maglakad ng mag-isa sa madidilim na lugar, laging sumabay sa maraming tao. Kip-kipin ng mahigpit ang bag mo sa ilalim ng braso o ilagay ito sa harapan para hindi ito mahablot. Kung ikaw ay nagko-commute sa masisikip na public transport, huwag matutulog. Bantayang maigi ang kagamitan mo at maging mapagmatsyag sa mga katabi mo, lalo na yung nakikipagsiksikan pa sa'yo. Kung sa kasawiang palad ay maging biktima ka ng pagnanakaw sa kalye, ano ang maaari mong gawin? Siguro dapat po nung time na yun, nagsisigaw ako o kaya lumapit ako sa pinakamalapit na akong may security guard or police station na nakita ko. Or mga nagro-ronda or tanod, dapat naghanap ako ng people in authority para mapagsumbungan. Para na-report ko kaagad nangyari, nagawa ng action. Sa aking mga kababayan, no, ang huling mensahe ng Philippine National Police ay nagpapayo at nagbibigay po ng paalala lagi na oras-oras, araw-araw, hanggat maaari, minutong-minuto, tayo ay kailangang maging alerto. Sa pagbabalik ng alerto, alamin kung ano ang mga dapat mong gawin kung sa kasawiang palad ay naipit ka sa isang shootout habang ikaw ay nasa labas. Kahit gaano tayo kaingat sa ating paligid, maaring may masamang mangyari sa atin dahil may mga masasamang elemento na maaring gumawa ng mga krimen. Ano ang dapat mong gawin kung maipit ka sa isang barilan habang ikaw ay naglalakad sa labas? O kung mangyari man ito sa gusaling kinaroroonan mo? Ang unang-una pong dapat mong gawin is to seek cover behind solid objects. Behind concrete walls, or kung merong heavy equipment, or heavy furnitures, or iba pang objects na kayang i-stop yung penetration ng bullet. Tsaka iwasan po nating magstay sa mga bintana at pintuan. Kasi ito pong mga area na ito ay ito yung weak point ng isang room or building. At kapag nagstay ka sa mga area na ito, you are giving greater chance dun sa active shooter na makita ka. Ano ba ang pwedeng gawin para makatakas ng ligtas sa mapanganib na sitwasyong ito? Yun pong desisyon natin na tumakbo or tumakas should be based on the specific circumstances ng sitwasyon. Pero generally, if you can safely determine na the shooter is far away,
or wala ka sa line of sight niya or he is occupied elsewhere, then it may be an opportune moment to run or escape. Pagka nandito kayo sa ganitong sitwasyon, napaka-importante po na you trust your instincts. Stay calm, stay alert, and always na i-prioritize mo yung safety and well-being sa lahat ng desisyon na gagawin mo. Kung may tinamaan ng bala, heto naman ang mga turo ni Doc Ted sa mga first responders na maaaring tumulong na maisalba ang biktima kung hindi man ito kaagad madala sa ospital. Ang katawan ng tao ay mayroong higit o kumulang na 5 litro na dugo. At kapag nabawasan ng sabihin nating 1 litro, ay maaring magkakaroon na tayo ng problema. Tandaan natin ang mnemonics na DEPT. D-E-P-T-H. Ang D, direct pressure, kung saan ang tama. Sa ibabaw, mag-direct pressure ka, or pwedeng dito, no? Upang sa gayon ay hindi sisirit yung dugo. So direct pressure, yun yung buying time natin. At ang E ay ang emergency trauma dressing. No? Ito yung emergency trauma dressing na kung saan ay i-apply natin doon sa sugat na kung saan ay hindi sa artery or hindi nagpupulsate. So ngayon, lalagyan natin ng bendahe. Ayan. Pagkalagay, ang mga specialized na dressing ay may mga kakaibang mga ornaments na kasama. Katulad dito, na sinusuksok ko, na pwede ko siyang gamitin pag-reverse. Tingnan natin, i-reverse ko para humigpit. Ayan. So, higpit siya upang sa gayon ay lumapat talaga doon sa sugat. Hanggang sa mailak natin ang sugat. Ang ating P ay pack the wound. Maaaring yung ating sugat ay dahil sa patalim o bala. Ayan, it's a floppy bandage. Isusuksok natin sa sugat mismo. Masakit po ito. Upang sa gayon ay ipiti natin yung artery na nagbi-bleed. So tingnan ninyo kung paano ginagawa. So, ipitin ko, imagine niyo lumalabas dugo. Itong pangalawang kamay ko mag-a-assist yan. Ayan. So literally, ilalagay ang buong bendahe sa cavity ng wound. Ang cavity ay yung lalim ng sugat. Pupunuin natin yan. Tingnan ninyo paano ginawa. Huwag nating bitawan upang sa gayon ay maipit natin yung vessel. Maaaring gamitan natin ng tinatawag na simpleng elastic bandage. Pag gumamit tayo ng elastic bandage, kailangan may palawit ka muna. Ang tawag namin dito ay rabbit ear. So rabbit ear, ayan, bago natin iikot. So ikot natin ha. Okay. So ikot. Kailangan mahigpit pagka-ikot. Upang sa gayon, itong tinatawag na tennis ball ay maidiin pa natin lalo. Kapag umabot na sa dulo, gagamitin natin yung unang dulo at itatali natin. Ang T ay tourniquet. Ito yung tourniquet. Ito yung itatali natin ibabaw sa sugat. Balot natin mismo sa affected na limb. No? Ito yung dumudugo na area. So, pwede natin itaas. Ayan. Okay. Iikutin natin yung windlass rod, pampahigpit. At ito yung masakit. Ayan. No? Ayan. Ganyan po ang tourniquet. At pwede natin lagyan ng oras kung kailan natin na-apply. So, 4:15. So, ilalagyan ko ng 16:15. Ngayon, hindi na dudugo. At, ang maganda dito, kayang buhayin ng mga doktor sa ospital even after 2 hours.
Yung H ay tinatawag nating hemostatic dressing. Merong specialized na gauze na merong halong chemicals na kung saan ay maaring mag-facilitate ng pag-clot ng dugo. Upang sa gayon ay hindi na tuluyang mag-bleed. So ganito lang yan. Kunin natin yung dulo, ilagay natin sa sugat. Babad muna natin konti ng 1 minuto or 2 minutes. Pagkatapos niyan, tuloy-tuloy na. Ayan. Hanggang mapuno siya, no? Mapuno na siya at lalagyan natin ulit ng bendahe. Ano ang mga dapat mong gawin para mailigtas ang sarili sa kapahamakan kung may nang-hostage sa'yo? Matuto ng mahahalagang payo mula sa Philippine National Police sa pagbabalik ng Alerto! Kung sakaling madamay ka sa isang hostage-taking situation, heto ang ilang mahalagang paalala ng Philippine National Police kung paano mo ililigtas ang sarili mo. Assess the situation. Observe natin yung behavior ng hostage taker and yung kanilang intentions. Meron po tayong tinatawag na potential red flags. Maaring maging violente or saktan ka ng hostage taker. Unang-una po is yung aggressive behavior. Pagka yung hostage taker ay naniligaw, nagbabanta or nananakit. Another is lack of communication or cooperation. Pagka naman po yung hostage taker refuses to engage in meaningful communication or he ignores negotiations or ayaw niyang makipag-cooperate sa mga authorities. Another is yung erratic or unpredictable behavior. Irrational na yung mga demands niya, yung may mood swings siya, paiba-iba yung kanyang mood. Impulsive yung actions niya. And lastly is yung lack of concern for the well-being ng hostages. Pagka po yung hostage taker is mentally unstable, it is important na unang-una stay calm and compliant. Iwasan natin na ma-escalate yung sitwasyon. Mag-comply tayo sa demands ng hostage taker kung possible naman para maiwasan na ma-provoke sila. Unang-una po is to show empathy and understanding. We acknowledge yung kanilang nararamdaman at yung kanilang sitwasyon. Another is to establish human connection. Another is use active listening skills. Ipakita natin na nakikinig tayo sa kanila, na hindi natin binabaliwala yung sinasabi nila. Avoid being confrontational and combative. Ang ipakita natin sa kanila is we respect them and we are cooperating with them. Lagi po nating tatandaan sa ganitong mga high-risk situations, manatili po tayong kalmado, i-prioritize natin yung ating safety at well-being, at laging maging alerto. Tandaan, ang pagiging alerto at mapagmatsyag ang susi ng iyong personal safety o kaligtasan. Use good judgment at maging aware kung ano at sino ang mga nasa paligid mo. Kapag ikaw ay nasa stressful na sitwasyon tulad ng isang barilan o hostage scenario, kailangan mayroon kang presence of mind. At tandaan mo, ang lahat ng mga natutunan mo dito sa Alerto. Kailangang maging matatag ka sa puso at isipan kung gusto mong mailigtas ang sarili mo sa kapahamakan. Dahil ang komunidad na ligtas, alerto!